3, 2, 1, bang. Pag-usapan natin yung timeline. So, di ba si wedding may, let's say, may wedding na maaga, may morning wedding, may tanghaling wedding, saka may afternoon wedding. Usually, ang morning wedding is 9 or 10, afternoon naman is 1 o'clock, then yung hapon is mga around 3, 4. Sa tatlong time frame na yun, ano yung ideal time frame para sa inyo? Ideal wedding time? Sa akin yung mga 1 or 3. Mm. Kasi pag morning, talagang maganda na yung aura nila eh. Kumbaga nakatulog pa rin sila kahit pa paano. Hindi siya yung puyat. So pag nag-shoot ka, maganda pa rin. Maganda pa rin. And then kapag usapang post-nap naman kasi, hindi siya ganun kadilim. So, tama. nakakapag-shoot pa rin sila ng maayos sa post-nap. Kasi Like, yun yung problem eh. Pag morning, mainit yung post-nap. Oo. Hindi rin sila nakakapag-shoot outside talaga. Parang pag 2 o'clock yung wedding mo, tapos yung 3:30, maganda pa Maganda pa post yung up, no? post-up. Kasi pag mga 4:30 na, gabi na. Pag sobrang aga naman, may init. So, yung sa morning wedding, usually, kasi kapag may mga couple kasi lang, gustong-gusto nila yung simbahan na yun, tapos yun na lang yung available, ginagrab na nila. Pero ano yung mga dapat i-consider nila kapag ang wedding time mo is, let's say, 9 a.m. or 10 a.m.? Ano yung dapat i-consider? For me, kailangan na i-consider talaga yung hotel. Kasi, syempre, ang aga nun. So, 7 hours before, andun na tayo. And then, 4 hours before their wedding. So, mga 5, nag-shoot na sila. So, kung, syempre, madilim pa nun, di ba? So, yung hotel, yun yung pinaka-main point nila ng pag-shootan. Kailangan nila i-consider, ay, mukha ba itong magandang pag-shootan ng, bridesmaid, kasama ko bridesmaid, gano'n. Yun yung kailangan nila i-consider kapag gusto nila Yung mag-morning. ilaw, no? Yung Oo, light. So, naranasan ko na pala may maaga Madilim tayong siya. wedding. Tapos on time lahat. Pero hindi makapag-shoot kasi madilim pa. Oo. Kahit may flash, hindi siya maganda. Tapos anong oras kailangan magising yung bride pa gano'n? Actually, Pag mga 9, siguro mga 2, 3. Kasi dapat nakaligo na siya eh, tsaka naka-makeup na. Nagme-makeup na. Kumbaga nakaupo na siya dun sa makeup. Usually si makeup artist kasi, it's either 7 hours before nag-start na sila. So kapag 9 o'clock, so as early as 2 a.m. So kapag 2 a.m., so dapat 1 o'clock gising na siya. Or even actually 12. Kasi kung matagal ka maligo, so kapatayo ka pa ng buhok mo. And ako personally, yung makeup, yung timeline na binibigay ko kay makeup artist is 7 hours before. Kasi kailangan at least advance sila kay photo and video. Dahil yung makeup, 2.5 hours to 3 hours siya. Depende kung gaano kabilis yung makeup artist mo. Pero usually 2.5 siya. Parang birang-bira yung nag-1.5 or 2 hours kahit traditional pero hindi airbrush. Pero recently, na-experience natin, di ba, na parang ako ang aga ko na magpa-call time. Mas malupit, mas maaga pa yung call time na gusto nila. Parang yung recent makeup artist natin 10 hours before. Nung wedding nila. So pag nangyari yun, parang 12 midnight pa lang gising ka na. Kung yung normal na tulog mo is 10 nung bago wedding mo, halos wala kang tulog on your wedding day. So kung kaya nyo yung ganong scene na parang magiging wala kang tulog on your wedding, go lang. Pero kung hindi, parang hindi kayo mag-enjoy, magiging tulala lang kayo. Tradition Hindi day. nyo na may enjoy yung mga nangyayari kasi inaantok na kayo. Tsaka less yung energy ninyo kasi nga literal na walang tulog. And the experience ko kahit yung mga bride na 2 o'clock yung wedding, 3 o'clock, yung pag dumarating tayo, ilang oras mo tulog nyo? 2 hours lang, 3 hours lang, kasi nakakatulog ng maayos kasi parang kabado sila, parang kinakabahan sila. So, morning wedding, kapag meron sigurong significant yung oras sa inyo na parang siguro 9 o'clock mo siya sinagot, yung may sentimental something sa inyo push, pero take yung, yung consequence niya na talaga halos di ka na makakatulog yung sobrang aga ng supplier ninyo. Lunch naman, yung mga around 11 wedding, ang nagiging scenario doon is bitin yung pagkain. Nagugutom yung mga guests. Kasi hindi sila nakapag-breakfast, hindi rin sila nakapag-lunch. So parang 11 yung kasal mo, matatapos siya ng 12:30, magpo-post up ka pa. So pagdating ng guest doon, hindi mo pa sa mapakain kasi din. So parang nagugutom. Parang medyo patay. Kung papipiliin ako between 9 a.m. or 11 a.m., mas feeling ko 9 a.m. Kasi yung 11, kasi mas stressful siya sa mga bisita. Talagang nagugutuman sila. Late gutom talaga. Late lunch, tas no breakfast yung dating nila. Kasi ang dinner, kainan nila mga 3 o'clock na. 2:30, 3 o'clock. Ganun na yung magiging, yung practicality, ganun yung talaga yung oras ng kain nila. Program ka pa before yung dinner nila. And kahit magpika-pika sila, parang Kulang, since mainit kulang. kasi, parang yung temperature din, hindi siya maganda. So,
Ideal is 2 o'clock, tama ka dun, 2 o'clock or 3 o'clock will be best. 4 o'clock usually kapag garden wedding. Okay lang kasi same lang yun. Pero anything beyond that one, pero medyo, ano na siya, yun nga, madilim na. Hindi